Humanga si Xiao Lei sa pagtalo ng ating bida sa nakatalukbong na lalaki at sa napakaraming halimaw. Bukod nga raw sa napakalakas nito ay parang napakabata pa rin ito. Sinabi rin ng dalawang gwardyang lalaki na isang araw genius si Zhou Fan sa pagiging isa nitong warlord sa napakamurang edad. Mabilis na tumakbo sina Hong at Fu Ren papunta kay Zhou Fan noong makita nila na patay na ang lahat ng malapit na kalaban. Habang tumatakbo ay tuwang-tuwa ang batang si Fu Ren, isinisigaw niya na napakagaling nga raw ni Zhou Fan. Napansin ni Zhou Fan na nagdurugo na naman ang isa sa mga sugat ni Hong. Pero sinabi ni Hong na wala raw itong dapat ipag-alala, bumuka nga lang daw ito kanina noong inaatake niya ang ibang mga B-rank monster. Pinuri rin ni Hong si Zhou Fan dahil nakakamangha nga raw ang ipinakita nitong lakas. Sa pagkakataong ito ay hindi na pinigilan ni Zhou Fan si Fu Ren sa pagyakap nito sa kanya, lalo na't alam na niya ang pinagdadaanan ng batang ito. Pagkalapit ni Mu Yingyue ay agad nitong binati si Zhou Fan. Hindi naman makagalaw si Zhou Fan dahil sa mahigpit na yakap ni Fu Ren, ang nagawa na lang din ito ay batiin rin si Mu Yingyue mula sa kanyang kinatatayuan. Napabuntong hininga na lang si Mu Yingyue at naisip na nag-alala lang daw siya kay Zhou Fan nang walang dahilan, mukhang maayos naman daw ang kalagayan nito. Bigla namang natigilan si Zhou Fan noong may bigla siyang maramdaman sa kanilang paligid. Tumingin siya sa isang direksyon at naisip na sobrang nakakakilabot nga raw ang nararamdaman niyang ito. Gumagalaw ang isang napakalaki at makapangyarihang halimaw papunta sa lokasyon kung nasaan sina Zhou Fan. Nagtaka ang lahat kung bakit bigla na lang ulit nagkaroon ng makapal na miasma sa kanilang paligid. Imbis na matuwa ang mga halimaw ay mas lalo pa ang mga itong naalarma. Nagsitakbo ang napakaraming halimaw noong maramdaman nila na papalapit na sa kanilang lugar ang isang makapangyarihang nilalang. Ipinagtaka ng lahat kung bakit nagmamadaling umatras ang napakaraming halimaw. Sinabi ni Fu Ren na baka kaya raw ang mga ito nagsitakbo ay nang dahil sa nasindak ang mga ito kay Zhou Fan. Pero agad namang sinabi ni Zhou Fan na hindi pa raw siya ganoong kalakas para matakot sa kanya ang mga ito. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit parang hindi raw mapalagay ang kasama niyang si Little Gray, ngayon niya nga lang daw nakita na nagkaroon ito ng ganoong reaksyon. Naisip din ni Zhou Fan na mukhang may nangyayaring araw na kakaiba sa kanilang paligid. Ngayon pa nga lang daw siya nakaramdam ng ganoong kabigat na tensyon, pero parang medyo pamilyar daw ito sa kanya. Hindi halos maipinta ang mukha ni Zhou Fan noong may bigla itong napagtanto, nangangamba siya na baka nga raw ang nararamdaman niyang ito ay ang totoong katawan ng nakalaban niyang A-rank monster. Napapaisip siya kung tama ba raw ang kanyang hinala, hindi siya makapaniwala na hahabulin sila ng halimaw hanggang sa lugar na iyon. Natakot ang lahat nang may bigla na lang sumulpot na malaking nilalang sa kanilang harapan, nagtataka sila kung ano bang klase ng halimaw ito. Nasira ang lahat ng matataas na gusali matapos ang mga itong madaanan ng makapangyarihang halimaw. Ang halimaw na ito na may napakaraming ulo ay tinatawag na Giant Black Hydra. Nagtataka sina Hong at ang iba pang naroon kung isa ba raw A-rank monster ang nasa harapan nilang halimaw. Pagkarating ng halimaw ay agad na itong umatake. Nanggagalaiti sa galit ang halimaw dahil gustong-gusto ng araw nitong patayin ang salot. Mabilis na binuhat ni Zhou Fan ang batang si Fu Ren at ang dalawang dalaga na sina Hong at Mu Yingyue. Habang tumatakbo ay sinabihan ni Zhou Fan ang tatlong gwardya kung bakit daw nakatayo lang ang mga ito, umalis ng araw agad ang mga ito sa kanilang kinatatayuan at tumakas ng magkakahiwalay. Umatake na rin ang iba pang ulo ng halimaw kaya agad na rin nagsitakbo ang tatlong gwardya ni Mu Yingyue. Naisip ni Zhou Fan na talagang nakakapinsala nga raw ang lahat ng pag-atake sa kanila ng halimaw, napapaisip siya kung talaga bang isa itong A-rank monster. Nakalayo man sina Zhou Fan pero agad ding gumalaw ang halimaw para sundan sila. Napapaisip ang ating bida kung siya ba raw ang tinatarget nito dahil sa ginawa niyang pagpatay sa ipinadala nitong clone. Noong makalapit ang halimaw ay doon na nga nakumpirma ni Zhou Fan na tama nga ang kanyang hinala, siya nga raw talaga ang target ng halimaw. Agad na umalis si Zhou Fan at sinabi sa kanyang mga kasamahan na magpapahabol daw siya sa halimaw, ipinagbili niya rin kina Hong at Mu Yingyue na ang mga ito na raw ang bahala sa batang si Fu Ren. Magkasabay na sumigaw sina Hong at Mu Yingyue para paalalahanan si Zhou Fan na mag-ingat daw ito. Nagkatinginan ang dalawang babae noong mapagtanto nila na parehas silang nag-aalala para kay Zhou Fan. Habang tumatakbo ay naisip ni Zhou Fan na talagang nakakakilabot nga raw ang destructive power ng humahabol sa kanyang halimaw.
Sa kasalukuyan niyang araw lakas ay hindi pa niya ito kayang labanan. Kapag sinubukan niyang araw itong labanan ay para lang siyang nagpapakamatay. Naisip din ni Zofan na totoong araw pala ang mga naririnig niya noon sa mga usap-usapan na kayang sirain ng isang A-rank monster ang isang malaking lungsod sa loob lang ng ilang oras. Napatigil ang pagtakbo ni Zofan noong mabihag siya ng mga galamay ng halimaw. Sinabi ng Giant Black Hydra na oras ng araw para patayin niya ang salot. Habang papalapit na ang ulo ng halimaw ay naisip ni Zofan na mukhang dito nga raw nagmumula ang boses na kanyang naririnig. Nagtataka siya kung bakit siya nito tinatawag na salot. Bigla namang lumabas sa damit ni Zofan ang kasama niyang si Little Gray. Pagkalabas nito ay may bigla siyang ginamit na kapangyarihan para bumitaw ang mga galamay na nakapulupot sa katawan ni Zofan. Agad na umalis si Zofan sa kanyang kinatatayuan para iwasan ang pag-atake ng halimaw. Naisip niya na mabuting araw at naigagalaw na niya ang kanyang katawan. Hindi man tumama ang pag-atake ng halimaw pero agad din ulit nitong hinabol si Zofan. Napasigaw si Mu Yinye at tinawag ang pangalan ni Zofan noong makita niya na parang tinamaan ito ng halimaw. Habang nakatingin kay Mu Yinye ay napapaisip naman si Hong kung paano nakakilala si Zofan ng ganoon kagandang dalaga. Sinabi ni Zofan mula sa dala nitong communication device na wag daw ang mga itong mag-alala dahil nagawa niya raw ulit iwasan ang pag-atake ng halimaw. Pinagpatuloy ni Zofan ang pagtakbo hanggang sa may nakasalubong siya na isang malakas na expert. Tinawag ng dumating na si Uncle Hong ang halimaw na Giant Black Hydra. Bakit nga raw nang hahabol at naninira ito ng walang pakundangan? Sinuntok ni Uncle Hong ng napakalakas ang mga humahabol na ulo ng halimaw. Nagkadurog-durog ang mga ulong ito sa lakas ng nakapaloob na kapangyarihan sa ginawang pag-atake ni Uncle Hong. Nagtaka si Zofan kung sino ang dumating na matandang advanced warlord. Sinabihan ni Uncle Hong ang kanilang young lady na si Mu Yinye na lumayo na raw ito sa lugar na yun, malalagay nga raw ito sa panganib kapag nadamay ito sa pakikipaglaban niya sa isang A-rank monster. Nagtanong si Fu Ren kay Hong kung tama ba raw ang pakinig niya na tinawag ng dumating na advanced warlord ang katabi nila kaninang babae na young lady. Sumagot naman si Hong nang tama raw ang narinig ni Fu Ren, may bodyguard na nga raw na isang advanced warlord ang tinatawag ng mga itong young lady, pero humingi pa rin daw ito ng tulong sa kanila. Mukhang importanteng tao nga raw ang katabi nila kaninang babae, saan nga raw kayang pamilya ng war gods ito nang galing? Namangha si Zofan habang nanunood sa ginagawang pakikipaglaban ni Uncle Hong sa Giant Black Hydra. Naisip niya na kahit sino nga raw ang madamay sa ginagawa ng mga itong paglalaban ay hindi makakalayo ng walang makukuhang gasgas. Lumaki na ng lumaki ang nagiging pinsala sa lungsod sa patuloy na paglalaban ni Uncle Hong at ng napakalaking halimaw. Napakarami ng ulo na parang ahas ang napasabog ni Uncle Hong pero hindi pa rin nanghihina ang kinakalaban niyang Giant Black Hydra. Naisip ni Zofan na ito raw pala ang totoong lakas ng isang advanced warlord, nagagawa nga raw nitong makipagsabayan sa lakas ng isang A-rank monster. Pero kahit nga raw advanced warlord ang dumating na gwardya ni Mu Yinye ay baka hindi raw nito kayanin ang ganoon katinding laban ng matagal, lalo na nga raw at may ibang katangian ang halimaw na kinakalaban nito. Naisip ni Zofan na hindi nga raw mapapantayan ng stamina ng isang advanced warlord ang taglay na stamina ng isang A-rank monster. Ilang beses nang tumawag si Madam Ying pero ngayon pa lang ito nasagot ni na Hong at Fu Ren. Tinanong niya si Hong kung kamusta na raw ang sitwasyon ng mga ito. Sinabi ni Hong na inatake raw sila ng isang Giant Black Hydra na nanggaling sa loob ng West Abyss Monster Chasm. Binanggit niya rin na kasalukuyan ngayon na nakikipaglaban ang advanced warlord ng Mu family at halos malapit na itong matalo ng halimaw. Sinabi ni Hong na kailangan na daw nila ng tulong. Noong sabihin ito ni Hong ay kararating din lang ng misteryosong lalaki sa pinangyayarihan ng labanan, sinabi nito na responsibilidad daw talaga nilang mga Starfall Warriors ang labanan at patayin ang lahat ng mga halimaw. Umatake na ulit ang halimaw para wakasan ang buhay ng nanghihinang si Uncle Hong. Pinilit ni Uncle Hong na tumayo, pero mukhang hindi na nga raw siya aabot sa oras para makaiwas pa. Noong akala ni Uncle Hong na yun na ang kanyang katapusan ay may biglang dumating sa kanyang harapan. Mabilis na pinagputol-putol ng dumating na ito ang mga galamay na ipinang-atake ng halimaw. Napatigil sa pag-atake ang Giant Black Hydra noong makita nito ang pagdating ng isa sa mga malalakas na mandirigman ng mga tao.
Inubos ng lalaking dumating ang lahat ng galamay na maaaring maging banta sa buhay ng nanghihinang si Uncle Hong. Nagtaka ang ibang mga nakasaksi ng pangyayari kung sino raw kaya ang lalaking ito. Ang dumating na ito ay ang misteryosong lalaki na laging pinagtatanungan ng opinyon ni Madam Ying. Nabuhayan ng loob ang lahat dahil isa nga rin daw itong advanced warlord. Sinabi ng misteryosong lalaki sa tinulungan niyang si Uncle Hong na isa raw siya sa mga miyembro ng Dark Stars Rescue Team. May bigla namang naisip si Uncle Hong matapos nitong marinig ang Dark Star, ito nga raw ang misteryosong organisasyon na nakatayo sa Sierra City's Monster Den. Hindi makapaniwala si Uncle Hong na isa ring advanced warlord ang isa sa mga top members ng mga ito. Halos ganoon din ang naisip ng bida nating si Zhou Fan, hindi niya nga raw akalain na may advanced warlord palang itinatago ang Dark Star Organization. Napaisip din si Zhou Fan kung bakit parang kagaya rin ng skill na ginamit ng dumating na advanced warlord ang ginagamit niyang skill na Floating Steps of Luminosity, napapaisip siya kung nagkamali lang ba raw siya ng tingin. Sinabi ng mga gwardya ni Mu Yinye na dalawang advanced warlord na nga raw ang nagsanib puwersa ngayon, ibig sabihin daw noon ay malapit na ang katapusan ng kaharap ng mga itong A-rank monster. Ipinang-atake na ulit ng Giant Black Hydra ang hindi niya maubos-ubos na mga ulo, sinabi ng halimaw na lahat nga raw ng malakas sa tao ay kailangan ng mamatay. Sinabi ng misteryosong lalaki kay Uncle Hong na hindi raw magiging madali ang pakikipaglaban nilang ito, kailangan daw nila itong atakihin ng magkasabay. Agad namang sumagot ng okay si Uncle Hong at sinabi na kahanda na raw ulit siyang makipaglaban. Napalibutan ang dalawang advanced warlord ng napakaraming ulo ng halimaw. Pero kahit ganoon ay hindi naman sila nagtatamo ng malaking pinsala dahil pinoprotektahan nila ang isa't isa. Hindi makasali sa labanan ang mga gwardya ni Mu Yinye dahil mabilis lang silang tatalunin ng napakalaking halimaw. Habang pinoprotektahan ang kanilang young lady ay napapahanga sila sa lakas na ipinapakita ng dalawang advanced warlord. Nagtatago naman si Zhou Fan sa pangamba na baka siya na naman daw ang puntiryahin ng halimaw. Habang nagtatago ay naisip ng ating bida na lahat nga raw ng Starfall Warlord na mas mababa sa rank ng Advanced Warlord ay hindi maaaring makisali sa ganoong klase ng laban. Napapaisip si Zafuan kung posible ba raw talagang mapatay ang A-rank monster na ito. Sa nakikita niya nga raw ay parang hindi pa inilalabas ng halimaw ang totoo nitong lakas, mas matindi pa nga raw noon ang naramdaman niyang kapangyarihan noong unang beses na kausapin siya nito. Ginagawa ni na Uncle Hong at ng misteryosong lalaki ang lahat ng kanilang makakaya para talunin ang kinakalaban nilang Giant Black Hydra. Sa pagpupursige ng dalawang ito ay nagawa na rin nilang mapinsala ang kalaban nilang halimaw. Natuwa si Fu Ren noong makita ng mga ito na sugatan na ang makapangyarihang A-rank monster, iniiyaw nila sa dalawang advanced warlord na pagkakataon na raw ng mga ito para patayin ang halimaw. Sinabi ni Uncle Hong na ibuhos na raw nila ang buo nilang lakas para mapatay na nila ang kalaban nilang A-rank monster. Aatake na rin sana ang misteryosong lalaki pero may bigla itong napansin, nagtataka siya kung bakit parang hindi napapagod at nanghihina ang halimaw gayong nagtamo na ito ng malaking pinsala. Naisip ni Zhou Fan na ito na nga raw ang itinatagong kapangyarihan ng halimaw na ito. Lumabas si Zhou Fan sa kanyang pinagtataguan para ipaalam sa dalawang advanced warlord na kailangan ng mga itong mag-ingat sa mga nakakalat doon na galamay ng halimaw. Napatigil sa pag-atake ang dalawa noong marinig nila ang paalala ni Zhou Fan, nagtanong si Uncle Hong kung ano raw ang meron sa mga tinutukoy nitong galamay. Pero bago pa man ito masagot ni Zhou Fan ay nasaksihan na ni na Uncle Hong ang unti-unting pagkabuo ng mga nakakalat na parte ng halimaw. Sinabi ni Uncle Hong na hindi niya raw akalain na may kakayahan ng Giant Black Hydra na gawing maliliit na halimaw ang mga nawala nitong parte. Sa pagtingin ni Uncle Hong sa pagkabuo ng nasa harapan niyang halimaw ay hindi na nito namalayan na may isa pang halimaw ang nasa kanyang likuran. Mabuti at agad itong nabuhat ng misteryosong lalaki para iligtas. Nagpasalamat si Uncle Hong sa pagliligtas sa kanya ng misteryosong lalaki, muntikan na nga raw siyang mahulog sa ginawang patibong ng kalaban nilang halimaw. Pinaalalahanan ng misteryosong lalaki si Uncle Hong na kailangan nga raw nilang mag-ingat sa mga galamay na halimaw dahil parang may sarili rin daw itong buhay. Bukod sa paghiwalay ng ilang parte ng halimaw, nagulat din ang dalawang advanced warlord sa bilis ng paggaling ng tinamong pinsala ng Giant Black Hydra. Nagtataka ang mga nanunood sa malayo kung paano nga raw nagagawa ng halimaw na ito na gumaling ng ganoon kabilis.
Ngayon nga raw ay hindi na makikita sa halimaw ang bakas na napinsala ito. Sinabi ni Uncle Hong na hindi raw siya makapaniwala na nagpapanggap lang pala ang Giant Black Hydra na lubha itong sugatan para ibaba nila ang kanilang mga depensa. Nalinawan naman ng misteryosong lalaki kung bakit nga raw kanina pa niyang hindi nararamdaman na humihina ang kalaban nilang halimaw, hindi nga raw pala siya nagkakamali dahil nagpapanggap nga lang daw pala ito. Talagang nakakakilabot nga raw ang A-rank monster na ito. Bukod sa napakabilis nitong gumaling ay napakatusaw rin ito. Habang nakatingin kay Zofan ay naisip ng Giant Black Hydra na sinira na naman daw ng taong ito ang kanyang mga plano, talagang napakasalot daw ng taong ito. Sinabi ni Zofan sa Giant Black Hydra na nasa likuran daw niya ang dalawa nitong kalaban, ang dalawang yun na nga lang daw ulit ang atakihin ito at tumigil na raw ito sa paghabol sa kanya. Unti-unting humiwalay ang ilang bahagi ng halimaw hanggang sa dumami na ang bilang nito. Lahat ng humiwalay na parte ng Giant Black Hydra ay nabuo bilang mga maliliit na snake monster. Naisip ni Zofan na gumawa na naman daw ng clone ang kaharap nilang Giant Black Hydra. Ano na naman daw kaya ang pinaplano nito? Naisip ng ating bida na sana naman daw ay hindi ito ginawa ng halimaw para lang ipangatake sa kanya. Habang tumatakbo ay naisip ni Zofan na hindi nga raw siya inatake ng mga lumabas na snake monster, pero hindi raw siya makapaniwala na ang mismong katawan ng Giant Black Hydra ang ipang-aatake nito sa kanya. Pinagpatuloy ni Zofan ang pagtakbo dahil hindi niya nga raw ito makakayang labanan sa kasalukuyan niyang lakas. Kailangan niya nga raw itong dalhin sa dalawang advanced warlord dahil mukhang matatalo na rin ng mga ito ang mga pumulupot sa kanilang snake monster. Naisip ni Zofan na mabuti na lang daw at napataas niya ang kanyang agility sa bilis ng isang intermediate warlord. Kapag isinama pa nga raw niya ang kanyang skill na floating steps of luminosity ay makakasigurado na nga raw siya na hindi na siya maaabutan ng halimaw. Magiging ligtas na nga raw siya sa sandaling madala niya ang humahabol na halimaw sa direksyon ng dalawang advanced warlord. Napahiyaw si Muyinye at ang iba pang nanunood sa malayo noong makita ng mga ito na biglang nagbuga ang halimaw ng nagbabagang likido patungo sa direksyon ng ating bida. Pero bago pa man ito tumama ay agad na lumabas si Little Gray at gumamit ng isang pangdepensang skill. Naisip ni Zofan na halos muntikan na raw siyang mamatay, napaisip din siya kung si Little Gray ba raw ang nagligtas sa kanya. Nagalit ang Giant Black Hydra dahil hindi nagtagumpay ang ginawa niyang pag-atake. Mas lalong tumindi ang galit nito noong makita niya si Little Gray, kahit anong araw ang mangyari ay kailangan niya itong mapatay. Nakarating na si Zofan sa tabi ng dalawang advanced warlord. Sinabi ni Uncle Hong na hindi raw siya makapaniwala na nagawang makatakas ng ating bida sa paghabol at pag-atake ng A-rank monster kahit na napakabata pa nito. Hindi naman nagsalita ang misteryosong lalaki pero may napansin ito sa skill na ginamit ni Zofan. Naghanda na ulit sa pakikipaglaban ang misteryosong lalaki at si Uncle Hong noong makarating na rin sa posisyon nila ang Giant Black Hydra. Naisip ng misteryosong lalaki na saka na raw niya kakausapin si Zofan kapag napatay na nila ang kalaban nilang halimaw. Mabilis na inatake ng dalawang advanced warlord ang sumugod sa kanilang Giant Black Hydra. Sa bilis at lakas ng kanilang pag-atake ay nagkaputol-putol muli ang katawan ng halimaw. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin namatay ang Giant Black Hydra, sinabihan pa nito ang dalawang umaatake sa kanya na walang saysay daw ang ginagawa ng mga ito. Nagtaka ang misteryosong lalaki kung paano nila papatayin ang halimaw gayong walang katapusan ang paggaling nito. Kapag nagpatuloy pa raw sila ng ganoon ay ikamamatay na raw nila ang sobrang pagod. Naisip ng misteryosong lalaki na halos paubos na nga rin daw ang stamina ni Uncle Hong, pero inasahan niya na rin daw ito dahil mas una ito sa kanyang nakipaglaban. Maituturing nga rin daw na isa ito sa mga malalakas na advanced warlord dahil nagawa pa rin itong tumagal hanggang sa mga oras na yun. Mukhang wala na nga raw siyang pagpipilian kundi labanan ang halimaw ng mag-isa. Naisip ng ating bida na kapag wala nga raw nangyaring pagbabago ay mamamatay daw silang lahat. Napapaisip siya kung talaga bang walang katapusan ang taglay na regeneration ability ng kalaban nilang halimaw. Bigla namang umungot si Little Gray para kuhanin ang atensyon ni Zofan. Dahil doon ay tinanong ni Zofan si Little Gray kung may magagawa ba raw talaga ito laban sa kapangyarihan ng Giant Black Hydra. Tumango naman agad si Little Gray, kaya napatanong si Zofan kung talaga bang naiintindihan nito ang kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Zofan na sa nakikita niyang araw ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala sa kapangyarihan ni Little Gray.
Sinabihan ni Zofan si Little Gray na maghanda na ito dahil hahanap lang daw siya ng magandang pagkakataon para umatake. Noong nakatuon pa ang atensyon ng Giant Black Hydra sa dalawang Advanced Warlord ay doon na umatake si Zofan, sa paglapit niyang yun ay inactivate na rin ni Little Gray ang mahiwaga nitong kapangyarihan. Nagulat si Uncle Hong sa ginawa ni Zofan, tinanong niya ito kung nagpapakamatay na ba raw ito. Nagkaroon ng lamat ang core ng halimaw noong tamaan ito ng mahiwagang kapangyarihan na pinakawalan ni Little Gray. Sa pagkakataong ito ay mabilis nang tumalab sa halimaw ang ginawang pag-atake ni Zofan, galit na galit ang halimaw dahil sa ginawa sa kanya ng nilalang na itinuturing niyang salot. Nagtaka si Uncle Hong at ang misteryosong lalaki kung paano nagawang masugatan ni Zofan ng ganoong kalaki ang Giant Black Hydra. Pero imbis na tumunganga ay agad na rin silang naghanda para umatake. Dahil nga raw sugatan pa ang halimaw, ito na raw ang magandang oportunidad para sa kanila. Magkasabay na umatake ang dalawang Advanced Warlord para wakasan na ang buhay ng halimaw, ginamit nila ang natitira nilang lakas para atakihin ito simula sa ulo hanggang sa pinakabuntot nito. Nagkaroon ng malakas na pagyanig noong bumagsak ang katawan ng Giant Black Hydra, napapaisip naman ang lahat kung patay na ba raw talaga ang nakakakilabot na halimaw.